ay tatablahin nila ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong paglipat ni Mig Zubiri at ni JV Ejercito, may kaakibat po ito na plano. Ang malaking plano ay idiskarel o pabaliktarin ang ilang mga senador na nasa panig po nila Senator Alan Peter Cayetano. Ang tinatarget nilang paluhurin at patiklopin dyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga, nang pumalag si Senator Jinggoy Estrada, kaagad po na nag-anunsyo si Boying Rimulya at ang Department of Justice, kasama ang Ombudsman, na isasama sa sasampahan na kaso ng plunder na non-bailable po si Senator Jinggoy Estrada. Of course, the clear purpose is to put pressure. The physical presence in the vote na inihayag ni Senator Bato de la Rosa was very crucial sa pagkaroon ng panibagong balanse sa loob ng Senado. Kaya naman galit na galit, atat na atat si Marcos Jr. na durugin si Senator Bato de la Rosa. At ginamit niya na maskara ang kunwari ay warrant of arrest mula sa ICC, which is questionable, anomalous, dubious, nakakaduda, at hindi pa po ma-establish legally and constitutionally ang validity nito upang gamitin ito as instrumento sa pag-atake sa ating senador at sa buong Senado. Ayun. So wala nang kawala si Marcos Jr. dito, mga kababayan. The Operation Lusob Atake Senado ay nangyari po dahil ang nag-author, ang nag-approve at nagpasiguro na ito ay ipapatupad ng NBI, Trumatibag at kay Trillanes na nag-aakto na parang mga attack bulldog ni Marcos. Nais ko pong humingi ng pagpapaumanhin sa inyo dahil napagkamalan ko po in my sleep of mind kahapon sa mga videos ko yung pag-mention sa dalawang bumalik sa minority na dati namang kasamahan nila Tito Soto. I was referring to Mig Zubiri and JV Ejercito. Pero ang na-mention kong isang senador ay si Gatchalian. Kaya po yung aking isang video ay marami po ang nagko-comment na Ka-Eric, hindi po yon si Gatchalian. Si Gatchalian kasama na po nila Tito Soto. Ang tinutukoy po ninyo ay si Mig Zubiri at si JV Ejercito. Salamat po at pasensya dahil sa sleep of mind ni Ka-Eric ay nakaligtaan ko po ang ganong pag-correct during my video at inyo po itong naipakita na nagkamali nga si Ka-Eric sa pag-mention na yon. Nonetheless, thank you pa rin at malinaw naman po na itong 11 senators right now na nagsama-sama kung saan muli pong nanumbalik doon si JB Ejercito at si Mig Zubiri, malinaw ang kanilang layunin na muling makatsamba na may lumipat na dalawa pang senador mula sa grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano. At mula doon ay mabubuo nila ang panibagong majority block. At lumalabas na naka-standby na po ang planong ito. At hindi ito hiwalay sa plano mismo ni Marcos Jr. at ng kanyang mga grupo na nagkokontrol ng kapangyarihan ngayon, kasama siyempreng pinsan niyang paborito na si Martin Romualdez na kanyang pinoprotektahan, ay tatablahin nila ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong paglipat ni Mig Zubiri at ni JV Ejercito, may kaakibat po ito na plano. Ang malaking plano ay idiskarel o pabaliktarin ang ilang mga senador na nasa panig po nila Senator Alan Peter Cayetano. Ang tinatarget nilang paluhurin at patiklopin dyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga, nang pumalag si Senator Jinggoy Estrada, kaagad po na nag-anunsyo si Boying Rimulya at ang Department of Justice, kasama ang Ombudsman, na isasama sa sasampahan na kaso ng plunder na non-bailable po si Senator Jinggoy Estrada. Of course, the clear purpose is to put pressure
on Senator Jinggoy Estrada. Baka palang pumalag at makipag-areglo. Alam naman po natin na maniobra ito ng Malacanang sa kumpas nila Marcos at nila Lisa. Ang isa pa po na lumalabas na pinipressure ay ang magkakapatid na Villar. Camille and si Mark Villar, si Senator Villar at si Mark Villar at si Senator Camille Villar. At sila naman po ay tinatarget sa pamamagitan ng panggigipit sa negosyo ng pamilya nila. Yung isinampa o isasampang kaso na corporate fraud, ito yung tinatawag na insider trading at mga manipulasyon daw sa stock value and property value ng kanilang mga negosyo na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos ang penalty di umano kapag ito ay natuloy ang kaso at natalo sa desisyon. So ito ang ginagamit na pang pressure point sa magkakapatid na Senators Mark Villar and Camille Villar. Ang isa pa mga kababayan na pinipressure din ngayon nila Marcos Jr. ay si Senator Loren Legarda. Dahil po sa kanyang anak na ina-allege ng Department of Energy na nasasangkot daw sa maraming mga issue ng contract violations sa solar power contract with the Department of Energy. And di umano nung nakaraang mga linggo, inanunsyo ng Department of Energy Secretary na si Sharon Garin na mga 20 billion pesos mahigit po ang penalty na pwedeng ipataw allegedly laban kay Congressman Leandro Leveste na anak naman po ni Senator Loren Legarda. At maingay din po dyan sa House of Representatives sa kanilang mga pagtutol at mga pagbubunyag dyan sa katiwalian ng gobyerno o ng administrasyong Marcos. At of course, hindi natin makakalimutan na tinatakot din po ng mga kaso si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Pero sagot po ni Senator Alan Peter Cayetano, lahat naman dito natatakot na o tinatakot na. Wala nang matatakot pa. Ayun. Kaya ipagpanalangin po natin, mga kababayan, na manatili po itong number na 13. Kasi si Senator Bato de la Rosa po, hindi lamang siya physically present at the Senate plenary, pero siya po ay senador pa rin at mayroon namang pong teknolohiya na pwede siyang mag-join sa pamamagitan ng Zoom o video conferencing. At yan naman po ay pinapayagan, mga kababayan. Okay? So ano ba talaga ang issue, mga kababayan? Kung bakit napakahalaga na makita natin itong realignment and maneuver sa loob ng Senado. Ang unang issue po dyan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pagkontrol sa trial at the Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Secondary role po yan or secondary target nila Marcos, bagamat mahalaga din po yan na madudurog nila si Sara Duterte sa impeachment trial. Mababaluktot nila ang style na kagaya ng ginawa nila doon sa House Committee on Injustice at sa ginawa nilang paglapastangan sa mga batas at karapatan mismo ni Vice President Sara Duterte. Kapag maayos at matino po ang liderato sa Senado, mahihirapan sila. Sila Marcos, sila Romualdez na maisagawa ang plano na yon. But I think that is secondary right now kasi hindi naman nila sigurado na makukuha nila ang 16 votes of the senators to convict Sara Duterte. Ang tinitingnan natin, mga 7-8 lang ang solid votes nila. No? That means, ang solid nila ngayon, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ang magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. At posible yung iba mag-abstain. Kaya between 7 to 8 lang ang sigurado ngayon ni Marcos at nila Romualdez na boboto for conviction against Sara Duterte. Well, sabi nila hindi pa naman nailalahad ang evidence. Ang sabi nga ng mga batikang senador, ang impeachment process at ang impeachment trial ay political in nature, principally. Ibig sabihin po sa malaking bahagi, politika yan. Bagamat may mga ebidensya, may testimonya, may trial, at the end of the day,
when the decision has to be made, ang magde-decide po dyan, politiko, mga senador, at sila po ay influence ng political bias at political positioning. Kaya nga mahalaga yung maneuver na yan. Siyempre, may gapangan na mangyayari dyan. Hindi naman yan itinatanggi, hindi rin inaamin, pero hindi naman po tayo mga ipinanganak sa panahon ng digmaan ng Hapon at ng Pilipinas para hindi natin malalaman na ito ay isang bahagi ng maruming laro sa loob ng politika sa paglalaro ni Marcos at ni Romualdez na manatili sa poder. Upang masiguro yan, kailangang madudurog ng lubusan ang mga Duterte. Maliban pa lamang sa pagpapatapon, pagpapadukot kay Pangulong Duterte, kailangang madudurog si Sara Duterte. At sino pa mang magtatangka mula sa Duterte political camp. Yan ang pinaka-objective. Bakit kailangan nilang kontrolin at diktahan ang mayoriya ng mga senador? Na siya namang ibinulgar ni Senator Alan Peter Cayetano sa kalagayang hinaharap ngayon ng new majority at the Senate. Pero ang malaking pinaghahandaan ni Marcos at nila Romualdez kung bakit sila aligaga at nababahala ng lubusan sa pagkakaroon po nitong panibagong alignment of majority senators sa loob ng Senado at ang pagkontrol ng liderato na hindi nila nadidiktahan at namamanduan ay ang pag-alala at pagkabahala nila Marcos at nila Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Mantakin mo kung ito ay maibabalik sa pamumuno ni Senator Marcoleta or even ang lumulutang na pangalan si Senator Pia Cayetano who is also a lawyer, mga kababayan. Mantakin po natin na mabubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lamang sa naghuhumiyaw na katiwalian at sistematikong pandarambong at pangungurakot sa flood control projects na umabot na sa 1.9 trillion pesos ang pondo na nawala pala dito sa loob ng 3 taon ni Marcos at nila Romualdez sa kapangyarihan. Mabubuksan din po ang mga farm-to-pocket roads. Farm-to-pocket roads. At iba pang insertions, parada, sagasa na mga taktika nila sa sindikato nila Marcos at Romualdez na pinagpiestahan nila sa pandarambong noong nakalipas na 3 budget cycle na yon, 2023, 2024, and 2025. So lahat na yan pwedeng makakalkal. Magbabalik ang testimonya nila Diskaya, mag-asawa, kung paano ginamit nila Romualdez ang ledger, ang pagbebenta ng bebenta ng mga kontrata at ang paghingi ng cash advances sa iba't ibang kontraktor, hindi lamang sa mag-asawang Diskaya. Kaya nga nagkaroon ng mali-malitang delivery sila Saldico every week or every other week. Sa isang buwan, 3 or 2 hanggang 3 na mga deliveries ng mali-maleta, tunito-niladang pera. Okay? Magbabalik din po at magtitestimonya si Saldico sa kanyang mga revelations via video conferencing. Ang kanyang 2 tauhan na tagapagmaniobra ng mga listahan ng mga dinideliver at ng mga kinakash advance nila Romualdez at Marcos. Si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Yan. At ang 18 brave soldiers, the brave 18 na mga whistleblowers. At syempre si Adrian Bersamin na naging undersecretary sa office ni Marcos Jr. na siyang sumasalo ng mga instructions through text messages at mga calls ni Marcos Jr. every time may mga delivery ng limpak-limpak na mali-malitang mga pera mula doon sa pinagdurubuhan at pinagdambong ng mga cash advances sa mga kontraktor mula sa proyekto na flood control at iba pa na kinamada ni Saldico upon instructions nila Marcos at Romualdez. Ayun. Yun po ang kinatatakutan ni Marcos Jr., yung Cabral Files. Listahan po ito ng mga mayroong insertions, may mga maanumaliyang mga proyekto, mga flood control connections, kasama po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos from Ilocos. Lahat ng ito makakalkal. Lahat ng ito ay mailalahad kung magkakaroon po ng pananatili ng majority numbers dito po sa mga senador na kasalukuyang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
So it's not just about how to maneuver for the impeachment trial against Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. Kung bakit aligaga, nababahala, at natatakot sila Marcos at Romualdez na mananatili po ang isang Senado na hindi nila makokontrol ang mayoriya at ang liderato at mga komitiba. Ayun! Ang kinatatakutan nila ay ang pagsambulat ng mga pagbubunyag na magaganap po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naman po, ipagpanalangin sana natin, mga kababayan, na mananatili pong matatag at may paninindigan itong 13 senators, no, 12 presently plus 1 si Senator Bato de la Rosa. No, sana kung pinili ni Mig Zubiri at ni JB Ejercito ang katinuan at katuwiran at ang katotohanan ng tama para sa interes ng mamamayan at hindi para sa laro ng politika nila, dito sila dapat sumama sa Senate Majority Block. Pero hindi, pinili po nila ang maletagang. Maletagang dahil itinuro ng 18 Marines yang si Tito Soto at si Ping Lacson na nakakatanggap ng mga maleta, and they are even perceived to be special agents of Malacanang acting in the interest of Marcos and his gang of syndicate na mga mandarambong at mangungurakot. Yun ang pinili ni JB Ejercito at ni Mig Zubiri na muling bumalik doon, instead na dito tumimbang at magposisyon sa paninindigan na hindi dapat dinidiktahan, kinokontrol at minamanduan ng presidente ng Pilipinas, kagaya ngayon ng ginagawa nila Marcos at ng sindikato nila, kasama sila Romualdez, ang kalayaan at pagiging matuwid at matino ng Senado. Kaya nga, the last pillar of democratic institutions as guardian of democracy, ang Senado at ang Korte Suprema. Wala ka nang rin mga aasahan sa Armed Forces of the Philippines. Lunok na lunok nila na ang Presidente at Commander-in-Chief na nakaupo ay tinuturo ng kapatid mismo in an open public disclosure and revelation na drug addict at nalululong sa droga at wala sa katinuan ng kanyang pamumuno sa gobyernong ito, at syempre ang pagsambulat hindi lamang ng mga abuso sa kapangyarihan kundi ang malawak at sistematikong panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong na pinamunuan ni Marcos Jr. Di po ba? Pero nandyan pa po kahit papaano ang Korte Suprema. Nandyan pa po ang Senado na kahit manipis ang bilang ng kanilang pagiging majority na block or bahagi ng mayoriya na nag-realign, 13 lang sila, 12 lang ang actual na nandoon sa plenary at sa kapulungan dahil na nag-sidestep pa at nagkaroon ng self-preservation sa Senator Bato de la Rosa. Dahil sa pangyayaring ito, napilit siyang pinapadukot ng gobyerno ni Marcos at ipapatapon doon sa ICC the way it was conducted against former President Rodrigo Duterte. Ngayon, mahihirapan pa si Marcos Jr. at sila Martin Tambaloslos at sila Lisa Araneta na imaniobra ang 12. Pero subalit, binanggit ko na rin kanina, mayroong pressure, no? Hindi lang ordinaryo, kundi mabigat na pressure laban kina Senator Loren Legarda through sa kanyang anak at laban pa kay Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at sa magkapatid na Camille at Mark Villar. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ulitin ko lang, kami dito po ay nagtaya ng buhay sa panahon na nilulusob sila ng NBI at sa panahon na nagtanggol sila through the office of the Senate Sergeant at Arms at nanatili sila na pinanindigan nila na protektahan si Senator Bato de la Rosa sapagkat hindi po siya dapat dinudukot, hindi po siya kinikidnap, walang visa at walang valid arrest order po laban sa kanya kung hindi po ito dumaan sa proseso ng saligang batas at sa proseso ng ating competent judicial authority pati sa Korte Suprema. Invalid. Hindi automatic ang warrant of arrest na yan ng ICC. Parang kapareho lang yan sa ipinagawa na pera. Di umano na inamin ni Matibag na NBI director na nagpagawa sila ng illegal na mga pera doon sa imprintahan sa illegal na mga gawain sa rekto. Parang galing rekto lang.
ang bitbit na yan ni Trillanes at nila Matibag. Sapagkat hindi po yan dumadaan at hindi pa nakumpirma at pinagtitibay ng otoridad ng competent judicial authority in the Philippines. At the very minimum ng isang regional trial court, nagkaroon ng hearing at tiningnan po kung ang constitutional processes at ang garantiya sa due process at garantiya sa equal protection of law and the Bill of Rights ni Senator Bato de la Rosa bilang mamamayang Pilipino ay masusunod o malalabag dahil sa existence ng tinatawag na yan na ICC warrant of arrest. Kaya ito po ay isang malaking paghamon sa kasaysayan natin. Habang dinudumog ang Senado, iniinsulto, inaatake, tinatakot sila at sila'y pinagbabantaan at habang isa sa kasapi nila o aktibo na binigyan ng mandato ng mamamayang Pilipino with more than 20 million voters na naniwala na dapat maging senador si Senator Bato de la Rosa ay pilit po na tinatarget ngayon sa pagpapadukot. Kapareho ng ginawang pagpapadukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. So the Senate right now is at the crossroad. Nasa sangandaan po na kasaysayan ng Senado, hindi lamang dahil may trial for the impeachment laban kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, kundi mayroon din pong kahalagahan ang pagpapatuloy na paghahanap natin ng katotohanan at pagtindig sa tama at matuwid na mga paglalahad hinggil sa pagkawala, pagkalimas ng pundo natin na umaabot sa 1.9 trillion pesos sa ilalim po ni Marcos at nila Romualdez na dapat may managot, may mahahatulan at may mapaparusahan at may mababawian ng ninakaw ng mga kayamanang ito mula sa kaban ng ating pamahalaan at mismo pundo yan ng ating mga mamamayan. Sa oras na ito ay bibigyan natin ng update itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Sa panahon po na nilulusob at inaatake ang Senado. At mula doon sa mga nakuha niyang impormasyon from sources inside the government and even from the NBI, alam naman po natin, maraming koneksyon din po si Senator Amy Marcos sa mga career and mga plantilla ng mga government officials na nagbibigay ng update sa kanya. At sinabi niya, at pati doon sa mga nakuha niyang sources from the NBI mismo, na inutusan ni Marcos Jr. ang NBI to get Bato de la Rosa at all cost. Aristuhin, kuhanin, damputin mula sa Senado at ipatapon yan. Mula doon sa Senado, ididiretso na siya sa ICC Detention Facility. Nakakabahala at nakakagalit ang naturang pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos laban sa gobyerno ni Marcos Jr., who happens to be kapatid niya si Marcos Jr., pinsan niya si Martin Romualdez, nakatandem ni Marcos sa sindikato sa gobyerno sa kasalukuyan. Ano po ang epekto at implikasyon ng naturang pagbubunyag ni Senator Amy? Number one, hindi totoo at bagkos nagsisinungaling si Marcos. Right through his nostrils, napaharap ng pabait-baitan at parang walang alam nung panahon na nagkakaputukan sa Senado, yun pala, ipinag-utos niya sa NBI na kuhanin at all cost necessary si Senator Bato de la Rosa. Bagamat hindi pa nai-establish sa competent judicial authority sa Regional Trial Court at may usapin pa sa Korte Suprema sa paglilinaw ng status o epekto nitong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, ipinag-utos na ni Marcos Jr. di umano sa NBI. According to the revelations of his own sister, si Senator Amy Marcos, na napakadelikado para talaga ng panahon na yon na nagkaputukan, nagkagulatan sapagkat nagmamaniobra nga ang NBI. At yon ay nakita sa pangyayari na nagbabare na sila sa GSIS likod, papasok sa Senado,
may deployment ng more than 20 na mga NBI agents na nahagip sa CCTV footage ng kamera doon sa GSIS at sa Senado mismo na gumagapang at nagmamaniobra papasok sa Senado. While si Matibag na direktor ng NBI at sila Trillanes na nag-aaktong impostor na sheriff ng ICC ay deadma lang, todo tanggi. At pati na rin po si Boying Rimulya na ombudsman nakisawsaw kaagad para isalba at ipalusot si Marcos Jr. Pati po itong si Vic Veloso, ang presidente at general manager ng GSIS, na mayroon din pong kinakaharap na issue ng reklamo sa mga anomalya sa paggamit ng pondo ng ating mga kawaninang empleyado ng gobyerno dyan sa GSIS, sumulat pa kunwari na nag-request siya sa NBI na bantayan ang ang GSIS building. Alam natin yon ay palusot. Huwag nyo na kaming bulahin at diskartihan. No? Marcos Jr. At no less than, your own sister confirmed na ikaw ang nagkumpas kung bakit naging ganon kalakas ang loob ng mga taga-NBI at bakit ganon na lang ang pagtatabon-tabon at maniobra ni Melvin Matibag, sapagkat all their actions, including si Trillanes na bugos at impostor para sa ICC, ay malakas ang loob na atakihin po ang Senado. Kaya naman, todo tanggi naman si Marcos. Sinabi niya, mali ang sinasabi ng Senado, mali daw ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroong pag-atake na ginawa sa Senado. Anong tawag mo doon? Nagmaniobra ang NBI, hindi pa validated ng local court sa Pilipinas, may usapin pa sa Korte Suprema, pending for the legal remedy being sought out by the legal defense team of Senator Bato de la Rosa, pero pinagalaw mo na ang NBI. At muntik nang magkapatayan doon. Kaya nga, sabi ng mga senador na naiwan doon, itong new majority block of the Senate, hindi nila ubos maaakala pa na mag-survive sila doon, lalo na at nagkaroon na ng putukan. At mukhang atat at wala nang pinapakinggang katarungan at batas na sinusunod ang NBI during that time. According naman ito sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ang paglusob, ang pag-atake sa Senado, simula noong May 11 na lumutang si Senator Bato de la Rosa at kanya pong pinanindigan na dapat magkaroon ng change of leadership in the Senate at dapat maging matino at matuwid ang liderato ng Senado na hindi na didiktahan, na kokontrol at namamanduan ng gobyerno ni Marcos, lalo na sa panahon ni Tito Soto at ni Ping Lacson, at hindi nagtatabon-tabon, hindi nagtatakip para sa katotohanan na dapat mailahad sa harap ng ating mga mamamayan. Ang Senado po ay nararapat lamang na magkaroon ng panibagong liderato as well as a realignment of majority senators. And the vote, the physical presence in the vote na inihayag ni Senator Bato de la Rosa was very crucial sa pagkaroon ng panibagong balanse sa loob ng Senado. Kaya naman galit na galit, atat na atat si Marcos Jr. na durugin si Senator Bato de la Rosa. At ginamit niya na maskara ang kunwari ay warrant of arrest mula sa ICC, which is questionable, anomalous, dubious, nakakaduda, at hindi pa po ma-establish legally and constitutionally ang validity nito upang gamitin ito as instrumento sa pag-atake sa ating senador at sa buong Senado. Ayun. So wala nang kawala si Marcos Jr. dito, mga kababayan. The Operation Lusob Atake Senado ay nangyari po dahil ang nag-author, ang nag-approve at nagpasiguro na ito ay ipapatupad ng NBI through Matibag at kay Trillanes na nag-aakto na parang mga attack bulldog ni Marcos, si Marcos Jr. mismo nag-utos. Yun ang kinukumpirma ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayan. Pangalawang implikasyon nito, ibig sabihin po, minamaliit at hindi kinikilala ni Marcos Jr.
ang institusyon ng Senado. At ito ay napakadelikado sapagkat co-equal branch lamang sila. Si Marcos ang namumuno ng executive branch mula sa Office of the President down the line hanggang barangay na mga panggobyerno at bahagi ng gobyerno. Mayroong kongreso na binubuo ng dalawang kapulungan, ang House of Representatives na kontrolado ni Marcos at nila Romualdez through Budget D at mga alipores nilang mga magnanakaw at buaya na politiko. Ang ikalawang kapulungan ng Kongreso ay ang Senado. Ibig sabihin po, the Senate is an independent pillar of a co-equal branch of government na dapat naninindigan ito ng malaya at may integridad, nirerespeto at ginagarantiya ito ng gobyerno mismo sapagkat ito ay haligi ng pagtatanggol sa demokrasya at ang tinatawag na check and balance in the exercise of state power and government authority. Pero sa kautusan na inilabas ni Marcos Jr., which has been confirmed by Senator Amy Marcos, simula po nang mabisto ang maniobrang palpak at lusob atake Senado na diskarte nila Trillanes at nila Matibag upon orders of Marcos Jr., todo atras ngayon si Marcos. At todo tanggi. To the rescue naman itong ang magkapatid na Rimulya. Sabi ni John Vic Rimulya, nag-overacting lang ang Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mau Aplasca dahil nagpaputok daw siya ng baril sa isang lugar na wala namang threat or imminent na pagpasok o paglusob sa Senado. Well, that's your version, John Vic Rimulya. Matapos na dumiskarte ka para pakalmahin at pahupain ang tensyon sa Senado noong nakaraang Miyerkules, May 13, mga kababayan, todo kambyo na naman itong si John Vic Rimulya. Kasi takot siya na sipain siya ni Marcos at ipapalit si Trillanes, no? Kapit tuko sa pwesto niya bilang DILG Secretary. Ano naman ito po ang kumakalat na video ng mga NBI operatives na nakasuot ng vest at sinasabi nilang nagkatinginan, nagkasalubungan, nagkagulatan, nagkaputukan kami ni Aplasca. Kitang-kita po yan by the millions of views ng mga taong bayan all over the world, ng mga Pilipino, na ang nangyari ay may putukan talaga. At ang NBI nagtangkang pumasok. Nag-atrasan lang ito nang magkaroon ng bakbakan at barilan. How would you react to that, John Vic Rimulya? AI ba yun? Hindi po AI yun. CCTV footage po yun sa loob ng GSIS. Doon sa area na dugtungan papasok sa Senado. So meaning to say, there was a tactical maneuver, there was a tactical deployment in an attempt to implement the order of Marcos Jr., get Bato de la Rosa at all cost. Di bali nang may mamatay, di bali nang may madadamay, may masasaktan, kahit pa mga senador sila o inosente sila. Pero nandun sila at nakaharang sa pagsasagawa ng misyon na ito. Kaya po nanindigan sila retired Major General Mau Aplasca, ang duly designated na Senate Sergeant at Arms, na lumaban. Dahil may kasunduan na Antayin muna nila Matibag. Of course, i-report niya yan kay Marcos kung ano magiging hatol ng Korte Suprema doon sa legal remedies na idinulog ni Senator Bato de la Rosa at ng mga abogado niya. At ang Supreme Court ang makapag-interpret kung valid at paano magiging valid ang naturang ICC arrest order against Senator Bato de la Rosa. It will not be the NBI. It will not be the Philippine National Police. Hindi rin po si Rimulya at ang DILG, not even Marcos, not even Boying Rimulya. It will only be the court. Ano ang inyong ipinapangalandakan na may warrant of arrest? Nakapending ang legal remedies. Nakapending ang constitutional issue hinggil dito. At may process na sa korte para i-determine kung valid, tama at pwedeng ipatupad nga itong ICC o hindi, at ito ay dapat sumunod sa proseso ng ating pangloob na usapin ng judicial and legal processes, including our Constitution being the fundamental law of the land. O bakit lumusob, nagkaroon ng tactical deployment? Bakit nagkaroon ng tactical operational maneuver?
kaya nagkaputukan. So itong pahayag ni John Vic Rimulya, downplaying ang nangyaring pagkakaroon ng putukan, kunwari nag-imbestiga, pero hindi naman talaga nag-imbestiga yun eh. Ang ginawa nila, nag-cover up story lang. At sa sobrang sip-sip niya, binaliktad niya ang sarili niya. Nagkunwa-kunwarian siyang bida doon sa Senado noong May 13 sa panahon po na pinapunta siya ni Marcos Jr. doon sa Senado, only to find out na mas mahal niya ang magiging kapitoko sa kapangyarihan at hindi niya kayang suwagin at banggain ang posisyon ni Marcos Jr. na inosente daw ang gobyerno ni Marcos. Wala silang iniutos sa NBI o sino pa man na mag-deploy doon sa GSIS building at lumusob sa Senado the way things unfolded during that time. Kung hindi pala iniutos ni Marcos Jr. yon, mga kababayan, at hindi pala siya ang nagkumpas na gawin po ang ganitong paglusob noon, bakit niya hindi sinususpende, hindi dinidisiplina si Matibag at ang NBI? Kung hindi niya ipinag-utos ang naturang lantarang garapalang maniobra na naglagay sa kapahamakan at delikadong sitwasyon sa mga senador, mga sibilyan at iba pang mga bahagi ng institusyon ng Senado during that time. Bakit hindi niya masita si Matibag if indeed Marcos Jr. Is true to his words? Na kadalasan hindi, no? Iba ang sinasabi, iba ang iniisip, iba ang ginagawa. Helong talelong itong si Marcos na ito. O hindi niya masuspend si Matibag, hindi niya ma-reprimand ang mga taga-NBI at hindi niya masipa-sipa ang kanyang de facto ala impostor na sheriff designated niya na si Trillanes para maglinya na tagapagtaguyod ng ICC sa kataksilan sa Pilipinas. O ba't hindi mo masita-sita? If indeed you were not part of that kind of decision coming from you at hindi mo sila sanctioned sa ginawa nila. Hindi, no? So si John Vic Rimulya at ang kapatid nito na si Boying Rimulya, tuloy-tuloy ang pagtatabon-tabon kay Marcos Jr. Sapagkat nakuryente na naman po at napasok si Marcos Jr. nang pumalpak ang kanilang tactical maneuver at ang tinaguriang Operation Lusob Atake Senado. Nag-backfire, nag-backlash, nag-bumirang. At ngayon ay nakikita na indeed it was Marcos Jr. na talagang nagmaniobra upang ipadukot na naman sana muli si Senator Bato de la Rosa at ipapatapon doon sa ICC. Kagaya ng ginawa nilang pagtataksil at pagtatraidor kay former President Rodrigo Duterte. Ayan! Maraming salamat, Senator Amy Marcos, sa pagbubunyag na ito. Pangatlo at panghuling punto na delikado ito sapagkat maniobra ito ni Marcos na gamitin ang kunwari arrest order from the ICC, which is still until now, habang nagdi-discuss tayo, bogus at wala po itong valid effect until affirmed and validated by the competent judicial authority in the Philippines. For that matter, ang Korte Suprema or ang relevant competent court na ibabalik ito sa isang regional trial court na may jurisdiction sa area ng Senado. At doon ipoproseso. Meaning to say, mga kababayan, malalim ang ambisyon ni Marcos na mapaluhod at makokontrol ang Senado nang mangyari po ang maniobra na naagaw ang kapangyarihan at liderato sa Senado at may panibagong liderato at panibagong mga mamumuno sa komitiba at may new majority number na hindi niya makokontrol ni Marcos at madidiktahan. Na nakaambang ang Senate Impeachment Court Trial ni Vice President Sara Duterte at may malaking posibilidad na muling mag-resume at mabubuksan ang mas kapanipaniwala at seryoso at matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation. Yan ang totoong agenda, pakay ni Marcos Jr. at ng kanyang alipores sa kanyang administrasyon, including ang NBI at sila Trillanes, kung bakit nagkaroon ng lusob atake sa Senado na operations. Mabuti na lang po at nanindigan ang mga senador na matitino at matutuwid ang kanilang kaisipan at paniniwalang manindigan sa tama at totoo at hindi nagpasindak, hindi nagpatinag, including ang presidential sister na si Senator Amy Marcos na siya pang nagbunyag dito sa kabulastugan na ginawa ng kanyang kapatid na si Marcos
Jr. Kaya to the rescue, si John Vic Rimulya, si Matibag, si Trillanes, at si Boying Rimulya. Kapag ganyan po na dinudumog na nila ang Senado upang ipagtakpan at ipaglihis at tabun-tabunan ang kapalpakan at kabulukang ginawa ni Marcos sa Operation Lusob Atake Senado, ibig sabihin po niyan totoo na mayroong layunin, hangarin ni Marcos na mabawi ang liderato sa Senado at magkaroon ng new realignment of senators for the majority number upang makokontrol at madidiktahan ang Senado. Lalo pa sa pangunahing usapin ng Senate Blue Ribbon Committee investigation at ang kaakibat na political showdown sa trial against Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Mas kailangan at pumapabor sa kagustuhan at interes nila Marcos at nila Romualdez na kanilang tuta ang nagpapatakbo sa Senado at nagkokontrol. The way it was with Tito Soto and Ping Lacson, Hontiveros and Pangilinan, at sa grupo nila bago magkaroon ng realignment of majority forces at magkaroon ng panibagong liderato sa Senado. Kaya naman, ang ganting atake ni Marcos, lusob! Atake Senado, paluhurin sila. At ang disguise, get Bato de la Rosa at all cost. Ang kaso pumalpak dahil mga palpak ang kanyang tauhan na inutusan. Si Matibag, si Trillanes, to the rescue si John Vic Rimulya tuloy, at si Boying Rimulya na mga alipores na pinagkakatiwalaan ni Marcos Jr. Abangan itong pagbubunyag na ginawa at karagdagang paglalahad na gagawin ni Senator Amy Marcos laban sa pagiging pasimuno ng kanyang kapatid dito sa nakakagalit at nakakaiskandalo na pagtapak at kawalang respeto ni Marcos Jr. laban sa institusyon ng Senado.